Hindi mo na rin ba alam kung anong ayos ang gagawin mo sa bahay mo? Ako rin hindi ko na alam kaya nga paikot-ikot tong mga gamit namin dito sa bahay At eto nga pala yung bagong ayos namin dito sa bahay. Naglagay na nga lang ako ng 2 upuan doon sa harapan ng bintana. Masarap nga doon magkape-kape. At etong mahabang upuan namin dito ko nga nilagay. Para naman nakaharap sa TV. At sa dining table namin, mga mare, wala naman na bago. Iniba ko nga lang yung panlatag dyan sa lamesa namin. Puti, yung nilagay ko para naman maaliwalas. Kasi diba dati red yung nakalagay dyan. Maganda na sana dito sa may dining table namin, mga mare. Ang ganda ng view, kaya lang may basurahan. Tapos ang scary pa tumambay doon dahil may tuko. Ewan ko ba, naririnig ko pa nga lang yung pangalan ng tuko, kinakalibutan na ako. Diyan nga pala namin nilagay si Tata Usteng, yung binili namin nung nakaraang piyesta. Samahan nyo na nga rin pala ako maglinis ng kwarto namin. Hindi naman pala maglilinis, magpapalit lang ng bedsheet. Oh my God, super gulo. Wala bang babae dito? Wala bang mag-aayos niyan? Sino pa ba mag-aayos nan, mga mari? Di ako. Dalawa lang naman kami ni Boss Romel nakatira dito. At pinagtatapong ko na nga itong mga stuffed toy namin, mga mari. Mga napanalunan to ni Boss Romel sa basketball. Yung iba naman dyan, yan yung mga baby pa ako, mga bata pa kami. Pa nga rin ni Mother Earth, kaya ayan, hanggang ngayon, ginagamit pa rin namin, dinidisplay ko pa rin. Iniingatan ko yung mga yan at mamanahin pa yan ng mga kaapu-apuhan ko. At naghanap na nga ako ng bedsheet na ipapalit ko dito sa kama namin. Pinakaayoko talaga sa lahat, mga mare, pa nagpapalit na ng bedsheet. Alam nyo ba kung bakit? Ben ako, ang hirap labhan. Dagdag labahin na naman, tapos ang laki-laki pa. Hindi ko pa nga nalalabhan yung bedsheet namin nung nakaraan tapos eto may dagdag na naman, may panibago na naman. Si Boss Romel naman kasi, nung nakaraan ko pa inuutusan bumili ng sabon, hindi pa rin nakakabili hanggang ngayon, Diyos ko. Hindi ko alam kung anong klaseng bagyo na naman yung inahantay niya. Mabuti na nga lang at nagsilayas na ang bagyo dito sa Cavite. Yung labahin ko punong-puno na, wala na nga akong maisuot na underwear, Diyos ko po. Mas maganda pa rin kasi, mga mare, at mas mabango kapag natutuyo sa araw yung mga damit nyo. At unti-unti ko na nga ibinalik tong mga pitos dito sa kwarto namin. At sa totoo lang, marami pang mga ganyan dito sa bahay namin, mga mare, nakatabi lang. Yung iba naman pinamigay ko Tinira ko na lang talaga yung mga gusto ko. Kayo din ba? Marami pa kayong mga laruan dyan na nakatabi? Yung mga laruan nyo pa nung mga bata pa kayo? Habang nag-aayos nga ako dyan, mga mare, Diyos ko po, init na init ako. Hindi ko nga muna kasi binubuksan tong pintuan namin at napakadugyot kasi ni Mia, girl. Pag pumapasok dito, ginagawang CR tong kwarto namin. Binuksan ko na nga muna tong electric pan at talaga namang pawis na ako. Imagine, ang taba-taba mo tapos nagmamantika ka pa sa pawis. Lechon yarn. Pero grabe na nga talaga yung tinaba ko, mga mare. Ewan ko ba, kahit anong sabihin ko na magda-diet ako, hindi ko talaga siya magawa-gawa. Lalo na kapag stress ka, Diyos ko po, talaga namang gusto mo na lang kumain ng kumain. At bigla nga dumating to si Mother Earth, hinahanap sa akin si Misha. Hindi ko nga lang masabi sa kanya, bakit Mother, hanapan ba ako ng nawawalang aso? Arf-arf kasi yung pang-aasar namin kay Misha. Tapos yun sa akin, oink-oink naman. O ba, wala ka nang matinong pangalan dito sa pamilyang to, mga mare. Hindi ko na nga lang ikukwento yung sa iba at baka magalit sila. Baka pag sinabi ko, hindi na nila panoorin to mga video ko, patay tayo dyan. Sayang views. Alam nyo naman sa mga kagaya namin na gumagawa ng mga video, napaka-importante sa amin ng views. At mas masaya naman kung magko-comment din kayo tsaka mag-share. Pero syempre, hindi ko naman kayong pipiliting gawin yan. Masa sa inyo naman yan kung hanggang saan nyo ako kayang suportahan. Kahit paano naman, mga mare, hindi ko naman tinuturing na trabaho tong pagbablog. Talaga namang libangan ko lang, kaya okay lang sa akin kung walang nanonood. Ang importante sa akin, nakakagawa ako ng video ko at nakakapag-upload Gusto ko rin kasi na pinapanood ko yung sarili ko habang may ginagawa ako. Tapos nagkukwento. Wala, para minsan kapag boring ako, papanoorin ko na lang din yung sarili ko. Wala naman akong ibang idol, mga mare, kundi yung sarili ko lang. Syempre, number 1 si Lord. Pangalawa na lang siguro yung sarili ko. Pero syempre, mas maganda kung panonoorin nyo rin yung mga upload ko, yung mga video ginagawa ko. Para naman mas lalo akong sipaging gumawa ng video, no? Tsaka alam nyo ba, maraming chismosa. Para hindi na sila mahirapan mag-isip ko anong ginagawa ko ngayong araw, ibibidyo ko na lang. Para naman hindi sila mahirapan sa trabaho nila at mukhang malaki naman ata ang sinusweldo nila doon. Alam nyo naman ako, mabait ako at tsaka matulungin. Syempre, sa sobrang bait ko, pinapadali ko na lang din yung trabaho nila. O, ba? Ganun lang naman yun, mga mare. Huwag nyo masyadong seryosohin yung mga taong may galit sa inyo. Kasi kapag sineryoso nyo yan, maaapektuhan lang kayo. Kayo lang din yung magagalit. Kayo lang din yung maiinis. I-enjoy nyo na lang. Napakabigat pa naman sa dibdib pag meron kang galit na dinadala. Papayag ka ba, no? Napapabigat nila loob mo? Kung tutuusin, wala ka naman dapat pakialam sa kanila. Kaya nga, padaliin mo na lang yung trabaho nila. Dahil pag pinatulan mo yung mga yan, isa lang ibig sabihin na, hinayaan mo silang manalo. Kaya nga, wag mo silang hayaan manalo sa paninira nila sa'yo. Sa mga pang-iinis nila sa'yo, wag mong hayaan na manalo sila. Tawanan mo lang, pagtripan mo na lang, i-enjoy mo na lang. At balang araw pa napagtanto ng mga yan, wala naman silang napapala sa'yo, titigil din yan. Ang masama nun, kaya pala tumigil, inatake na sa puso. Inatake na sa puso, sa galit, kasi nga hindi ka naaapektuhan sa mga pinaggagawa nila. Kaya halos kalahati ng buhay nila, wala naman silang ginawa kundi siraan ka. Syempre, naku, mare, napakalaking epekto nun sa kanila. Kung hindi mo sila iintindihan o hindi mo sila papansinin, Diyos ko po, panigurado inis na inis yung mga yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagtripan nyo na lang, tawanan nyo na lang. O kaya para exciting, gumawa ka ng maling chismis. Tapos panoorin mo kung paano nila ikakalat, kung paano nila gagawin.
Hayaan mo sila magkagulo-gulo. Wala, para lang mag-enjoy ka, para lang hindi ka maepektuhan, para lang hindi ka mabadtrip at hindi ka mainis. At napakahirap sa araw-araw, pagkagising mo, may galit ka sa puso mo at stress Sinong talo? Di ikaw. Papayag ka ba nun, Mare? Natalo ka ng mga chismosa? Natalo ka ng mga mapanira? Sabi nga, hindi mo na sila kailangan murahin para makaganti. Hindi mo na sila kailangan saktan para masaktan. Huwag mo na lang pansinin. Titigil at mananahimik din yan mga yan. Maniwala ka sa akin, mapapagod din yan. Lalo na't pag nakita nila na wala naman silang napapala sa'yo. O siya, change topic muna tayo. At hanggat maaari, ayoko naman mahawaan kayo ng negative energy. Basta minsan kapag gusto nyo ng kausap, pwede nyo naman akong i-chat. Kaya lang, syempre, minsan may mga ginagawa rin ako kaya hindi rin ako basta-basta makaka-reply sa inyo. Oo nga pala, September na ngayon mga mare. Nakapaglagay na ba kayo ng Christmas tree? Kami kasi hindi pa at hindi ko alam kung maglalagay kami Simula kasi nung nagsama kami ni Boss Romel, hindi naman kami naglalagay ng Christmas tree. Siguro, saka na lang kapag nabiyayaan na kami ng anak. Parang ang lungkot lang kasi kung meron kang Christmas tree sa bahay. Tapos dalawa lang naman kayo. Mas masarap sana kung buo na kayo. Meron kasi akong PCOS mga mare. Alam nyo naman kapag may PCOS, mahirap mabuntis. Sa totoo lang mga mare, sa ngayon hindi ako umaasa sa mga gamot. Lagi ko na lang iniisip. Kapag gusto na ni Lord na magkaroon kami ng anak, magkakaroon kami ng anak kahit pa na may PCOS ako. Dati kasi lagi naman ako nagpapacheck. Kaya lang napansin ko na parang wala namang nangyayari. Ipinasa Diyos ko na lang ang lahat. Sabi ko, siya na ang bahala kung kailan niya ako gustong bigyan. Or kung kailan niya ako mapagkakatiwalaan. Nabiyayaan ng ganun. O diba? Ayoko kasi sa lahat mga mare yung nai-stress ako. Kaya kapag meron namang paraan para hindi ako ma-stress, yun na lang ang pinipili kong gawin. At isipin, syempre, tayo naman kasi talaga yung magdadalanan Kung paano natin bubuuin yung araw natin. At kung napansin nyo, mga mare, natamaan ko yung TV. Chinek ko naman siya ng paulit-ulit pero wala naman siyang tama kasi parang doon lang naman sa frame tumama. Buti na lang talaga at doon lang tumama. Kung hindi, naku po, yari ako kay Boss Romel. Doon pa naman yan sa bahay nila. Kinuha lang niya kasi wala namang gumagamit doon. Kaya nga hiniram muna namin yan. Tapos tatamaan ko lang. Diyos ko po, yari talaga ako. At eto nga yung pinili kong kurtina, mga mare. Gusto ko nga to kasi madilim sa kwarto. Sa totoo lang, itong telang to, binili ko to kasi gagawa nga sana ako ng bedsheet. Mananahi ako. Kaya eto, nung may tira, ginawa na lang namin kurtina. Kasi nga, pag pinagsama ko naman to, hindi naman to magkakasya sa kama namin. Kaya kurtina na lang. Ang ganda niya, diba? Napakasimple lang niya, no? Parang ako, sheesh! At sa wakas mga mare, eto natapos na ako. Tignan nyo naman, team blue ako ngayon, team asul. O siya, paano mare, hanggang dito na lang. Yun lang!